Ay, teka, eto na maagang napagising ho ang ating matagal nang hinahunting para makausap. Si dating Congressman Mike Defensor. Kong Mike, good morning ho sa inyo. Hindi. Baya Zoom. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Aga mo tuloy nag-make up. Anyway, ayan ha. At least sa Zoom kita nakita, di ba? Hindi totoong nagtatago. Ang agaw naman pala, sabi, maaga po talaga si Boss Angelo, sabi ko, naintindihan ko. Konti na lang ang tulog ng ating minamahal na Boss Angelo. Hindi, maaga ako natutulog. Anyway, Kong Mike. So ayan ha, kita ho ninyo. So hindi nagtatago. What about yung 18 Marines na kasama ninyo nung nakaraan? Well, Angelo, sa ngayon, hindi naman sa nagtatago sila kung hindi nag-iingat lamang dahil nga doon sa nangyari nitong huli na doon nagkaroon kami dyan ng parang nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng vloggers conference and with the mainstream media. Talagang parang lantaran na nagpapakita, nakapaikot, hindi ko nga napansin eh. Sila yung nakapansin dito. Pagkatapos nung kami lumabas na, kita ko may mga nakaradyo doon doon mismo sa harap sa area, sa kabilang kalye meron din mga nakatayo doon. Ayun na, sabi ko nga talagang alam nila yung mga, kumbaga alam ng mga taong to kung yung may siyempre may mga training din sila, yun talaga yung kanilang trabaho. Okay. Ang sinasabi, meron daw dun sa, kaya daw justified yung pagtatago, meron daw 4 dun sa mga lumantad, may kasong murder? Alam mo, Angelo, kung may kasong murder yung mga yun, hindi pwedeng nasa labas yun. Oo nga eh. Hindi pwedeng nakakawala. Oo. Ang kalimitan pala lang kaso ng mga sundalo, dun sa akin na pagkaalaman, pagka pala yung 3 araw, tapos hindi ka na nakapasok ng ika-4 na araw o ika-5 araw, awol ka na. Yun, may problema. Iba sa kanila, pagka pala yung nasa ospital yung pamilya mo o na-delay yung transportasyon mo, kunyari ikaw yung nagbabarko o nag-aeroplano na-delay, awol ka na. Yan yung mga problema nila sa kasundaluhan eh. Hindi lang naman dito sa Marines, kundi sa pangkalahatan lahat ng mga sundalo natin. Oo. So, kaya nga, ang sinasabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya, hindi, 4 doon sa may kasong murder eh. Kung kasong murder, unavailable yun eh. Bakit malayang nakakagala, di ba? Kaya sabi nga, kaya nga biglang nawala eh. Biglang nagtago na eh. Hindi naman. Sinasabi nga sinisiguro lang nila yung kanilang security. May sabina kami sa Angelo, sa NBI. March 12. Oo. March 12, na kasama yung 18, pinatawag nila, kasama ko, pati nga si Julie, yung aking asawa, pinatawag din doon sa sabina nila. Ng NBI? Bakit? Ano kinalaman ni Judy? Ng NBI. Hindi ko alam eh. Palagay ko doon sa, di ba binabanggit na ginamit daw yung kotse. Nagtataka nga ako, bakit pati siya sinama? Alam naman nila na conjugal yung mga ganun eh. At hindi naman nila kailangan isama na. Pero sige, andyan na yan, talagang pinatawag nila, baka gusto nilang paglilinaw. Pati yung 18, kanilang pinatawag din. Okay. Siguro just to give insight doon sa ating ano bang role mo dito? Bakit ikaw yung lumalanta dito? Nauna, naintindihan natin si Attorney Baligo dahil abogado siya nung mga kawal, mga ex-Marines. But this time, ikaw na. Bakit napunta sa'yo? Yes, Boss Angelo, nangyari dyan, nalire-recall niyo yung kay Gutesa. Yun ang naging trigger ng lahat ng ito eh. Nagsalita si Sergeant Gutesa at matapos siya magsalita, nagkaroon nga nung una protection eh. Kasama niya yung kanyang mga ex-Marines. Pagkatapos later on, pinaalis ng mga active. Sabi na hindi, kami na mag-ano dito. Tapos naging parang, binabanggit ko na nga, illegal detention. Nagkaroon sila ng affidavit, pinarikant na nila yung sinabi ni Sergeant Gutesa na hindi na totoo yung mga binanggit niya sa Senado. Tapos parang nangyari pa, tinuturo ako at saka si Senador Marcoleta na nangako daw
na magbabayad. Sasabihin niya yung mga sinabi niya. So, nung nakita ko to, at nagulat din pala ako, Angelo, anyway, hindi ko alam yung naging proseso. Alam ko lang may pakipag-usap sa kanila at nagkakaroon sila ng mga, siguro, nung timbangan kung ano yung mga sasabihin nila, kailan sila lalabas, lahat. Hindi ako na-involved sa prosesong yan. Nung eventually, nalaman ko na nga, nalalabas na sila, doon ako naging involved. Hindi na doon sa mismong sasabihin kasi by that time, meron na silang nakasulat, Oo. meron nang napirmahan. Hindi pa na notaryo. Oo. Nung panahon na nakita ko, yun, sinabi ko, tutulong ako. Tutulong ako at alalay ako dahil ayoko mangyari yung nangyari sa kanila, yung nangyari kay Sergeant Cotesa. Kasi ang nangyari kay Sergeant Cotesa, at meron akong prueba dito, Angelo, sa darating na panahon, talagang tinakot yung pamilya eh. Natakot yung asawa, tinatakot yung mga anak, ginugulo. So, napuwersa dun sa ganung pagpirma ng recantation o pagpirma ng pagpapawalang, yung pagbabago ng kanya statement dun sa Senado. Oo. So sabi ko, hindi naman yata to, hindi naman dapat mangyari to dito sa mga sundalo na lalabas yung 18. Kaya nung mag-press con sila, yun, nakalalay na talaga. Okay. Wala namang bago doon sa sinabi nila dahil nauna nang binanggit ni Saldico yung kanilang mga sinabi kung saan mga diniliver, di ba? O, ibig sabihin, parang pinatutuhanan lang nila yung sinabi ni Saldico. Kaya nagugulat din tayo na parang bang napakalaking issue na nagsasabi na hindi, mga sinungaling yan lumalantad. Hindi. Nauna nang nagsabi. May nawala naman pera talaga. Di ba? May mga nagsauli na nga ng mga taga DPWH. Ibig sabihin, nandun yung katotohanan ng storya. So, siguro magkakaliwanagan yan pagka humarap nga kayo sa NBI. Last question. Meron daw 100 pa nalilitaw, sabi ng NBI. Yes. Well, una, Angelo, gusto kong idugtong yung binanggit mo. No? Talagang, hindi ko nga, parang kung ako, nagsabi nyo, kriminal si Saldico. Nagnakaw si Saldico. Yung DPWH, tama ka, may mga sinusoli ng pera. Bakit itong mga ito na nagsasalita na galamay yung mga bataan ni Saldico? At sinasabi lang kami, kasama ni Saldico, may mga ID, may mga prueba. Nagsasalita ngayon, may mga picture pa. Na, alam mo, Angelo, yung kwento ko nga, tinanong ko sabi ko, bakit ba may mga picture ng gano'n na bawat delivery? Yung pala, sabi ko, parang bang Grab yan? Kasi may nagtanong ko sabi ko, pag delivery pala, pinipicturan. Yun daw, ganun talaga, parang Grab at saka Lala Move. Naging normal na. Nagpipicturean doon sa delivery tapos ipopost nila. Anyway, itong Thursday, harap ang mga kasundaluhang ito. At hindi ko alam kung ano talaga yung... Kasi ang nangyari sa amin, Angelo, parang sinasabi nila, titingnan pa ang pagkatao ng mga sundalo. Titingnan yung mga background nila. Kasi nga daw, parang ang nangyayari nga, yung binabanggit mo na may murder case, hindi credible, na nakakagulat, no? Imbis na imbestigahan yung kaso na binabanggit nila, imbis na imbestigahan yung perang sinasabing dinideliver, ang nangyari, sila ngayon ang naimbestigahan. Tapos yung mga intelligence, gumagamit siya ng pera, ng resources, imbis na tingnan kung ano ba talaga yung mga dates na sasabihin nila, kunyari, ito yung nag-deliver kami, ito yung mga isyong yan. Imbis na yun ang imbestigahan nila, yung perang nawawala o dinideliver sa mga taong to, yung sinasabing korupsyon, at kung sino pinag-deliveran, ang nangyari, sila pa rin ang iniimbestigahan. Okay. Na nakakagulat, nakakalungkot. Balikan ko yun. May 100 pa nga daw bang lalabas? Galing sa NBI yun eh. Ayun na nga. Ako yung nagpapasalamat na si Attorney Matibag na rin nagsabi na may lalabas. Hindi ko nga alam na ganun karami. Ang alam ko lang may lalabas. Na ngayon, kung may daan pa yan, napakaganda. Oo. Kasi daw, ito isang parang grand plan for a destabilization. Mga retired na ito. Ako palagay ko, hindi ko naman kailangang i-destabilize ang gobyerno eh. Siya na nagdi-destabilize ng sarili niya eh. Hindi, tsaka sabi diba? ko, kung puro retired Marines, mga dating sundalo, hindi naman ito mga koronel para makapag-stage ng coup, di ba? Anyway. Sinasabi nila, nakawan. Bakit di pa sabi ng Pangulo, dapat makita natin talaga. Sabi niya, mahiya naman kayo.
Kailangan maimbestiga yan, malaman ang katotohanan. Ngayon may nagsasalita, destabilization naman. Ang hirap naman ng kalagayan ng mga tao. Ngayon, parang nag-iisip siguro yung iba na kapag nagsalita kami dyan, baka kami pa makulong dito sa sitwasyong to. Kong Mike, maraming salamat for joining us and pagising ng maaga, ha? Pwede ka na matulog ulit. Thank you. Yes, Angelo. Ingat. Mabuhay ka. Maraming Mabuhay salamat. sa inyo lahat. Si dating Congressman Mike Defensor.